Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Runyan, on air, asin online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kamsur Online, digdi po sa Naga City, kay Barang ko sa Palma sa Lado Technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod kang mga bareta, ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga bareta ngunyan ayon sa Lado Nacional, pig-report kan Department of Health ang upward trend sa mga kaso kan dengue. Sa lampas 28,000 na kaso na nairistro sundong Pebrero 1 ngunyan na taon. Sigun sa Department of Health, ang 28,234 na kaso, 40% napaglangkaw halis sa mga nairestrong kaso kang tarikod na taon. Sa ibong gali, nakapagrestro man ang ahensya ning pagbaba sa case fatality rate sa 0.35% sa gudgan na Pebrero 1 kumpara sa 0.42% CPR sa kaparehong panahon kan 2024. Mientras tanto, nakapagrestro man ang DOH ning kabilugan 9,995 na kaso ning influenza-like illnesses on Enero 1 sundong Pebrero 1 o 53% na pagbaba sa 21,314 kaso na iristro kang kaparehong panahon kan 2024. Dapat ideklara kang gabos na opisyal kang gobyerno, appointed o elected man ang gabos na kayamanan nila, pati mga negosyo kan sa iyang pamilya, tangaling baging transparent ang sa ilang pagsiserbisyo sa gobyerno asin man sa mga Pilipino. Iyan ang tinawan doon ni Senador o bagaman ni Congressman Erwin Tulfo kang siya haputon sa sarong press conference dapit sa paano masiguro ka na manuwaan na malinig asin mayong lahid ng korupsyon ang sarong nakatukaw na opisyal. Siguro saya dapat ideklara ka mga opisyal kung sa'y naghali ang pinambakal ni na mansyon o mamahalo na behikulo, maging ang mga simpleng gamit, arog kan mga lahas, pati mga naipatindog na negosyo kang pamilya kan opisyal, ideklaraman asin ipaliwanag kung sa'y naghali ang kapital para sa mga ini. Nag-rest back na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naging mga palayog ni dating Presidente Rodrigo Duterte na paggadaan sa nagkapira na katukaw na senador para makalaog ang sayang mga i-endorsar o pigi-endorsar sa eleksyon sa 2025. Pinutasan na pahayag ni Marcos ang sayang mga banat sa mismong Baluarte ka mga Duterte duman sa Davao del Norte. Sigun ki PBBM, karong kayo mayo na maisip na ibang solusyon ang sila mga kalaban sa gabos na problema kundi ang maggamit ng biyolensya. Alagad, intindido man kang presidente. Ampal yung partido, ulit ang bagamat na kalaban ang sa indang tiket siguro man na mawara na sindaling paglaom manggana kaya magadana sa nasindaling tao. Patandaan sa proclamation rally kang PDP laban, naghurot si dating Presidente Rodrigo Duterte nagkadanon. Garadanon na sana ang 15 senador para magkaigwas siya ng magkaigwas sa buting bakante para sa siyam na senatorial bet kada partido. 12 makalampas ang oras na 5 ng pag-aga. Sa katakod na bareta mga tugang, inagad man ni Lanao del Sur, Congressman si Alonto Adjong sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang naging payag na parang nahaloy dating Presidente Rodrigo Duterte dapit sa paggadan sa 15 senador para makatukaw ang sa mga kandidato. Sigun ki Adjong, kung maglansa o kung naglansa ng investigasyon ang FBI sa subot na pagumanta ni Vice President Sara Duterte laban kay
Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman kay Speaker Ferdinand Bartolo Romualdez, magkakarigusan naman na imbisigan naman ang mga pahayag kan dating Presidente ng Pilipinas. Sa sanong pagtitiripon sa San Juan City, nagtaram kay si Duterte dapit sa padangadang na eleksyon, asin sa presenteng komposisyong kan Senado. Sa sayang pagtaram, nagrekomendar siya ning sarong radikal na paagi. Tagani masiguro na manggagana ang sa mga kalyadong kandidato. Ang payag sinabat man makusog na koronahawan halis sa mga taga-suporta. Nasa sabay man nagkukuraw na kill. Dinawan doon ni Adjong na dapat ibaliwala ang mga siri na pahayag. Lalo na may mga pagkakataon na ginigibo ka mga taga-suporta ni Duterte ang sa mga sinasabi. Sinambit pa man na dawa pwedeng huruto ni Duterte na sumasanaman ang sa mga sinabi, alagad day pwedeng itago sa joke ang pagbabanta sa mga senador. Uli kani, inalok niya ang NBI na imbisigaran kung ang mga siri na pahayag, lalo na ang minadeterminar ng biolensya ang sakop kan mga nag-iisistir na lay sa nasyon. Alas 5:14 ang oras sa atong unyan. Sa iba pa nitalas ka mga baratan sa atong unyan, interong binabantayan ko niyan kang Armed Forces of the Philippines, sa iba pang ahensya, ang 403 na areas of concern sa interong Pilipinas, tagaliba siguro ang seguridad para sa paabot ng May 12 midterm elections. Kabali sa mga syudad at munisipyo na ikinukonsidar na may potensyal na banta sa seguridad, ang 188 nasa yellow category na may istorya ng election-related incidents, 177 nasa orange category o may armadong banta, asin 38 nasa red category o ang pinakahalangkaw na alerto uri sa banta asin istorya kan bilensya. Sigun kay EFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kaning simana, kinakalkulan nasa 18,000 na soldados ang ipinakuriyat pero posible subot madagdagan pa. Mientras panangadang ang pirilyan, siniguro pa man na nagipagtabangan ang Armed Forces of the Philippines sa Commission on Elections, Philippine National Police sa sinibapang ahensya para mamantinir ang matulinong na eleksyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang tabayan ng mga tuga mga report magaling sa mga pagkiriban nato sa luwas at yan. Mientras tanto sa iba pa mga bareta, inabisuan ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga ahensya kang gobyerno na day ibaliwala ang posibilidad na magkaka-data breach ang database kang Philippine Charity Statistics Office. Ininawa pa pigdinaw kang PCSO na fake news ang report na nakompromiso kan mga hackers ang impormasyon kan mga lotto winners. Sigung Gatchalian, panahon na para pakusugon ang cybersecurity infrastructure kan mga ahensya. Lalo pa tinatarget man ka mga ini o tinatarget man ini ka mga cyber hackers. Dapat man day ibaliwala kan Department of Information and Communications Technology asin kay po mamantinir ang pagiging alerto asin transparency para masimbagan tulos ang mga siring na banta. Nagapunang pa man ng senador sa gabos na ahensya na makipagtabangan sa DICT asin man sa National Privacy Commission para man sa pagkukulisin ng regular na security audits, pagpapautom ng mga istriktong data protection protocols asin pagkapagaray kan cybersecurity training sa mga tauhan kaini. 16 maglampas ang oras na alas 5. Arabon tayo muna mga report. Network News. Pag-alis sa mga pag-iriban nato sa Luwas City Health Office Sanitary Division, bakunusin ng inspeksyon sa mga pop-up na kakanan digdi sa Siyudad Gandaga. Arabon nato detalles kan report na yan, halikim Baiko Garcia. Baiko. Nakatala na inspeksyonon kang City Health Water and Sanitation Division kan Siyudad Gandaga ang mga pambangging kakanan. Digdi sa lokang syudad, partikular si mga nagtitienda sa gilid kan tinampo. Yan itong inaapod na pop-up na kakanan na minapwesto sa limitadong oras kasi nagsisirbi ng kakanan sa gilid kan tinampo. Iyan nga rin na masyerto na malinig. Haray sa peligro asin helang kung bakong gusta ang lugar na sinisirbihan ng pagkakan sa mga parkeano kaini. Sa kumpirmasyon kan Division Head kang Sanidad na si Abel Victor Tinduga na aminadong dahil natatawanan ng atensyon ng mga siring na lugar.
Iyan sa rason na kulang ang mga personahe na naglilibot tuyong banggi nga riga hilingon ang kamugtakan ka mga kakanan. Sinabi pa kang opisyal na oras na kumpleto na ang itinerary asin numero ka mga ide-deploy na personahe mapuna man tulos sa saydang pagronda asin inspeksyon. Pinapakiwalayan man nila ang iba pang opisina sa City Hall na kung pwedeng makipag-augment sa inda arog ka mga personahes kang Public Safety Office kung pwede ba na mag-iba ang mga taga-NCPO. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pang report na 4 na persona, bako niyo, Ken. Yaw sa in. Wanya ki Mike. Mientras tanto, mga tugan sa iba na mo ng mga bareta natin kung dyan sa lado nasyonal. Tulo sa kada 4 na Pilipino o 73% ang nagsabi na dapat makampang si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Sigun sa survey kan Tangery, 51% ang binasuporta sa impeachment, 22% ang undecided, asin 27% man ang kontra. Pinapakasug ang suporta sa Luzon, partikularmente sa Metro Manila, Southern Luzon, Central Luzon, pati naman duman sa Northern Luzon. Pinakamakasug man ang pagkontra sa Mindanao, labistan baluarte ka mga Duterte. Kabali man sa aligasyon, labang kay Duterte ang irregularidad sa sumut paggamit kang confidential fund kan Office of the Vice President, pati naman kan Department of Education. Mientras tanto, nasa 51% man ang tugot na imbisigaran man ang presenteng uwan subot na day pagkakatugma sa yaman kang Vice Presidente sa sayang ibinugtak sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Mientras tanto, 33% ang kontradigdi. Nasa 4 sa 5 sa kada 10 rehistradong botante ang nagsabi na malamang iboto din ang mga senatorial candidate na minasuporta sa impeachment na laban kay Duterte. Mientras tanto, 25% man anday maboto sa pro-impeachment candidate asin na natada mayo pa desisyon. Ginibo ang survey po na Pebrero 10, sundong 12, asing kinuha ang opinyon kan 2,400 na respondents gamit ang mobile-based platform. Balingan iba pang report sa luwas, sarong persona arestado sa drug bypass operation dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Bareta Haliki, Junel Cuba. Junel. Aki Mike Gramito, Mike Goard. Ato bangon yan sa paglapas kang Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong 45 anyos na padre de pamilya sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur na nagtutulod kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Pasakaw, pasado alas 3:25 nin hapon kasudma, kan gibuhon kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Pasakaw Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Andrew Alcomendas duman sa Zone 1, Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur ang operasyon kontra droga. Pinagbisto ang target kang operasyon na si alias Philip, presidente kan Barangay San Cirilo, Banwaan din Pasakaw, Camarines Sur. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarayong pong nakabakal sa target nin sarong pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubulan shabu sa kantidad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kanta items, dumana ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasa bitnaga persona nabawi sa sayang posisyon. Iyo ang saroga 500 peso bill na ginamit bilang bypass money asin ang sarong pang pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman pinagtutubudan shabu. Matapos ang markings as an inventory sa mga nabawing items ang nasambit ng persona, ang tulos na pinagdara sa Patura kan Pasakaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22 oras ganyan. Planong tapyasan kan Social Security System, SSS, ang interest rate para sa mga salary asin calamity loans. Sigun ki SSS President asin CEO Robert Joseph Diglaro, ang pagbawas sa interest rate saro sa tulong mayor na plano na implementar unya na 2025 tanggaling mapakaray ang mga serbisyo. Dahil manipinahay kang SSS ang kantidad kan target na rate cut. Alagad sa presente,
nagisigil sila ng interest rate na 10% kada taon para sa salary pati naman calamity loans ka mga miyembro. Apor sa magkabawas ng interest rate, pinag-aaralan pa ng SSS ang guideline sa annual confirmation as in pensioners program na nag-require sa nagkapera mga pensionado na mag-report sa SSS kada taon. Tagali ba siguro ang dagos-dagos na pagbabayad sa saydang bulanan na benepisyo. Sabi kang SSS Chief, pinag-aaralan man kan pension fund ang gabos na posibleng bahagi para gibon mas maginhawa ang pagsunod sa akop. Kabali na ang home visit ka mga ibinugtak na SSS branch o mga office personnel. Nagpromesa man ang Bureau of Internal Revenue na mas maging hassle-free na ang pagbabayad ng buwis sa bagiban kampanagos na digitalization tax system gani. Ero tama na inuwaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang modernization efforts kan BIR. Sigun ki BIR Commissioner Romeo Lumagi sa pagi kani, mas maging voluntaryo na ang mga tax compliance sa entero Pilipinas asin may babalik ang pagkumpiyansa kang publiko sa mga proseso sa gobyerno. Sa kunyan, mas pinasimple na ka BIR ang tax compliance sa pagibang kang online registration and update system kung saan ang mga taxpayer pwede na mag-rehistro asin mag-update ng information na mayong aberya. Binawasan naman ang ning sagkod o ang harampangan na pag-access sa ID gamit ang digital TIN ID, siniman ang electronic one-time transaction na nagparika sa tax document approvals asin registrations pati iba pa. Muna na taon, target ng BIR, makamtan, umabot ang target na 3.23 trillion pesos na tax collection. Kakampi Network News. Alas 5:22 o 25. Kinumpiskar kang Criminal Investigation and Detection Group kang PNP ang sigarilyo na kakantidad 2.175 billion pesos na mayong graphic health warning levels duman sa Davao City. Sigun sa report, nakumpiskar ka mga otoridad ang 87 master cases kadbar may bang branding sigarilyo sa bypass operation sa salong dry goods trading sa sinambitang syudad. Dadakop pang mga otoridad ang masadiri kan tindahan residente kan Davao City asin sarong Chinese national na pinistukan CIDG sa pangalan na Chin. Ang pagubugtak ng health warning levels saro sa mga rekisitos serarom kan Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law, ang pornographic asin textual warning para sa mga sigarilyo o mga tobacco products. Pupunduan man ka na Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR ang konstruksyon asing upgrade ka mga pasilidad kan Philippine Military Academy. Ini ang pag-anunsyon ni PAGCOR Chair and Chief Executive Officer Alejandro Tenco kasabay kan PMA Alumni Homecoming sa Baguio City. Nawarangali day pa na sa pedal, sinabi kang PAGCOR na sakop pa ni ang konstruksyon kang bagong Candidate Control Liaison Office, bagong Modern Warfare Laboratory asing kanakol pang pasilidad sa PMA Sports Complex. Ang Candidate Control Liaison Office sa Armed Forces of the Philippines Medical Center Compound sa Quezon City kung saan pinasirarom sa kumpletong physical exam ang mga matrayumpong aplikante kang PMA bago maglawag sa akademya o sa akademya duman sa Baguio City. Mientras tanto, nagpromesa paman na pupunduan ang konstruksyon kang Martial Arts Studio asin sarong Olympic size heated swimming pool bilang essential enhancement sa PMA Sports Complex. Nagpasalamat man si PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia sa balitang ini hali mismo sa PAGCOR. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugang nag-angal si Attorney Israelito Torion sa akusasyong kang grupong karapatan na VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyan matapos ang video message ni Kibuloy sa sayang proclamation rally kanagtalikod na Pebrero 11. Sigun kay Torion, may binisyong kang Pasig City RTC ang pag-record ni Kibuloy kan video message para sa sayang proclamation rally. Tignin naman ni Torion, daday pa convicted ang sayang kliyente asin akusado pa sana sa mga kaso gani. Bilang akusado, may civil pati naman political rights pa si Kibuloy kung saan protektado ini kan 1987 Constitution. Bigkasyon man ito yun ang
dahil pagtrayumpo kang grupong karapatan na maglansar ning protesta laban sa ulaban man kay Congresswoman Franz Castro na subot convicted kang Regional Trial Court of Davao del Norte sa kasong child abuse asin libreng nagdadalagan sa pagkasenador ngunyan para sa maabot na eleksyon. Alas 5:28 ang oras kunyan sa enterong Pilipinas. Mientras tanto matugang sa iba pa mga mainit na mga bareta natin kunyan sa Senado Nacional. Nakatalaan magbugtak ang Bureau of Corrections ning airport pati naman seaport sa laogan 27,000 hektaryang reservation sa Iwaig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City. Sigun kay Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr., ang pagbugtak ning aeroporto asin pantalan parte kang kasunduan kang ahensya asin bangkang Philippine Economic Zone Authority nanganing Gibon Economic Zone ang prison reserve sa Puerto Princesa City. Paliwanag niya, nagdadakula ang populasyon kang Puerto Princesa asin pwedeng bakumbastantina ang presenting airport dawa pa paiwason ini. Dagdag pa ni Katapang, may obheto man na baging Sarong International Airport ang ang seaport na ibubugtak. Yan tanghaling serbisyuhan ang Association of Southeast Asian Nation o ang ASEAN. Oras siya ito kanya matugang alas 5:29 na po ni pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya ito kunyan, nagpapatalid ang Philippine Research and Marketing Association Incorporated o PRAMA sa operasyon ka mga Peking Survey Group. Urugda, ngunyan nagpuuna ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Asin saro sa pigsasabi ang Social Pulse Philippines. Sigun ki Anton Salvador kang PRAMA, ang Social Pulse Philippines dati na subot na ipinasarado ka mga otoridad, alagad diwat nagbukas na pananaloy para subot na ribuo ng publiko asin mga politiko. Nabulgar man asin ang modus kan madiskubre bayo silang rehistradong negosyo asin ang sa idang Facebook page pigreal sa namang karakterikod na Enero ko na taon na indikasyon kan sa idang bakaludang operasyon. Nadiskubre man na bayong opisina ang Social Pulse Philippines sa Eco Tower 32nd Avenue, Fort Bonifacio, BGC. Dumas sa Taguig City na bistado na sinasabing sa indang opisyal na address. Napagalaman na may koneksyon subot ini sa sarupang Peking Survey na Hypothetis Philippines na dating nag-operar sa Cavite City gamit ang kaparehong modus operandi. Inalokpan kang PRAMA ang Commission on Elections sa panginot ni Chairman George Erwin Garcia, pati naman ng mga otoridad na tulos sa lapagon asin papanimbagon ng mga nasa likod ka mga Peking Survey Operations na arog kaini. Kakampi Network News. Balikan tayo ba pang bareta halos sa lawas, 4 na persona arestado sa anti-illegal drug operation o gambling operation dyan sa Banwaan kang Calabanga, Camarines Sur. Bareta ngayon halik kay Junel Cuba. Junel! Ay nakasalbar ang 4 na mga persona matapos na ipasayrarom ini sa ginibong anti-gambling operation kan mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Alas 11:50 kasudmanin pagkaagag kan gibuon ang pagsakyada kan grupo kan mga autoridad sa Zona 4 Barangay kan Bunot sa Santa Rosa, Calabanga, Camarines Sur. Nagresulta kanda positibong lakdang kan mga miyembros kan PNP kung sa inadakop digdi ang mga persona na pinagbistong si Ambrosio Carayan y Parato, 52 anyos, mayagumayo nin trabaho kanda Zona 4 Barangay kan Bunot, Santa Rosa, Calabanga, Camarines Sur. Robin Francisco Ipilia, 52 anyos, may kalibinda kanda Barangay Bilinda kan kaparehong Banwaan. Rinaldo Binamera Ikapal, 46 anyos, mayagum kanda Bunot, Santa Rosa, Calabanga. Asin man si Nelson Enriquez Permi, 48 anyos, para sira kanda kaparehong barangay. Ginibo kanda mga miyembros kanda PNP an anti-illegal gambling operation matapos na ipaabot sa
sa Sainda na igwanin mga nagtuturupada sa nasambit na nga lugar. Binilugan na grupo asin dinumanan ana nasambit ng lugar. Inabutan na nagtataraya nasambit na nga apat na mga persona kaibanan ang iba pa na nakadulag. Nakumpiskar kan mga autoridad iyo anda sarong pambulang na manok nagadaanda asin na saro man na buhay na pambulang na manok siring man ana mga illegal gambling parapernalyas nagkakantidad na 350 pesos ang nako ang kwarta gabos ini kaput kanda Kalabanga PNP asin iyo ang gigibo na ebidensya sa pagsampa nin kaso laban sa mga nasabing mga suspetsado sa Provincial Prosecutor's Office ngunya na pagkaaga sa pagbalga sa illegal gambling law o ang pinagapod na presidential degree 449 asin man PD 1602. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Junel. Oras yata ko niya matugang. Alas 5:33 na po ni Bagaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, babalik at yan. Mga bareta sa Dupunan, tabayan ng live sa satoy mga Kakamping Radyo sa 99.9 EBFM Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning mga sa mga kantabe sa mo sa FB Live. Lunes Gunyan, 17 na Pebrero taon 2025. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi mo. At yan mga tugang, tabayaran po ang update sa sarong pinakarakulang pareta dito po sa Sunod Ganaga ng Bungkaras, Kasugma, dapit sa sarong doktora ng Bicol Medical Center na nakuha pong mayo ng buhay asin may tama ng bala sa sayang payo sa laog kan sarong bihikulo. At tabayaran po ang update kayan na may naguluwas ng person of interest sa sinambit ng kaso na pagkaganan kan sarong 36 anyos na doktora dyan po sa Bicol Medical Center na tagaluban po sa Metro Manila. Nag-aarkilalan po sa sarong subdivision digdi sa Ciudad Ganaga para sa sayang residency practice dyan po sa Bicol Medical Center. Mientras tanto, balikan tayo ba panitales ng mga bareta sa Rado Nacional o duman sa mga pinalusot sa mga expressway piganunsya kan Toll Regulatory Board na liwat sina mapautob ning cashless o contactless toll collection sa gabos na expressway po Marso 15 na taon. Sigun ki TRB spokesperson Julius Corpus, aliwat na pag-implementar kang cashless toll collection gigibuon matapos ang pinambulan na dry run sa programa. Paliwanag pa ni Corpus na pun sa Marso 15, gabos na bihikulo na bagi sa toll expressway mandatoryo na igwang balidong ETC device, Radio Frequency Identification o RFID na nakabuktak sa bihikulo. Matandaan, inot naman ay pinautob ang cashless toll collection kan Disyembre taon 2020. Alagan sinuspinir huli sa nahiling na mga isyo sa operasyon kani. Katuyan ka programa na mapakusugpa ang paggamit sa gabos na toll lanes o toll plaza sa pagiban kang electronic toll correction system. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, isinangat man ang sarong petisyon duman sa Korte Suprema na nagapudan na piriton ang Senado na tulos magconvene bilang sarong impeachment court. Asin po na ang trial kay Vice President Sara Duterte. Sa 22 napay ng petition for mandamus isinangat ni Atty. Catalino Hinirolio Jr. Tinawandong kanina dahil tinutugutan sa konstitusyon na iabara ka Senado ang trabaho kani sa kasabay ang Kongreses. Sabi ni Hinirolio, ang Senado may inescapable constitutional duty bilang sarong impeachment court matapos ma-resibi ang articles of impeachment halin duman sa Kamara ng Representantes. Sinasabi pa kang petitioner sa Article 11 Section 3 kang konstitusyon na ang charter malinaw sa define o definite periods of time na magkorusyon ng mga siguradong aksyon may koneksyon sa impeachment complaint. Tinawandong pa kang petitioner na tinatawan mandato ng konstitusyon ang Senado to act
forwid o tulos-tulos. Inalok pa man sa petisyong ang Korte Suprema na pagpaluwas ng writ of mandamus na nagpipilit sa Senado na magkumbin na mayong pagkaabala asin po ng tulos ang public trial. Ipinadara ang kopya kang petisyon kay Senate President Francis Chis Escudero asin sa opisina kan Solicitor General. Kang Pebrero 5, inimpeach kang Kamara si Duterte sa 215 nagbotong kongresista na nag-endorsar kang reklamo. Ang articles of impeachment ipinadara sa Senado sa kaparehong aldaw. Sa ibong kani sinabi man ni Escudero na pwede sa naman mag-convene ang Senado bilang sarong impeachment court oras ang Kongreso nasa sesyon na o ang pag-upo na kang 20th Congress sa Hulyo o pagkatapos kan eleksyon. Alas 5:44 at yan babalikan nato ang mga report magaling sa mga pagiliban nato sa lawas. Sa iba pa mga barata nato ngayon sa Radyo Nacional, gusto kang grupong Manibela na sa pagtukok ang bagong sekretary kan Department of Transportation dagos ng tanggalong-gali ang Jeepney Modernization Program. Sigun sa grupo, dapat sa pagtukaw ni Transportation Secretary Vince Dizon, inuton na isuspindir ang implementasyon ng programa. Importante na idagos man kani ang pagkataon ng prangkesa sa mga jeepney operators na dahil pa nakapag-consolidate. Preparado man sumut sa ng grupo na makaigwan ng pag-uurulay dapit sa nagkapir mga isyo. Matandaan, nag-resign sa sayang pwesto si Transportation Secretary Jaime Bautista uli sa gusto kaning tutukan ang salud asin maribay saya si Dizon na epektibo sa mabot na Pebrero 21. O baka dyan sa Naga Airport, si mga aeroplanong DILC na pag-abot kan Marso dumana sa Subic ma-landing, imbisa na iya, baka mabago yan. Ha? Uli kan pagbabago sa litrato kan DOTR. Sa iba pang detalles ka mga baratan niya tungkol sa Radyo Nacional, dahil na dapat subot-suportaran ka mga Pilipino sa papabuto na eleksyon ng mga personalidad halis sa nakalis na administrasyon tagalimpurtiran ang nasyon laban sa kontrol kan dayuhan, illegal na droga, pugo, criminal syndicates, korupsyon asin pag-abuso sa poder. Ini ang payag asin patalig ni Zambales Congressman Jay Conghon na nagsabing ang pagtugot na liwat na makontrol ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin Vice President Sara Duterte ang politika ng Pilipinas pagkatapos kan 2025 liwat mabuhay sa mga kapalpakan kanakalis na administrasyon arugang impluensya kan China sa katubigan kang Pilipinas, state-sponsored killings, illegal na operasyon kampugo asin maiwasan na korupsyon sa gobyerno. Nagpapatalid pa man laban sa pag-ilihir ka mga senador na magka-Duterte na maresulta sa liwat na pagtuninong sa ginigibukan China na sarong traidor sa nasyon. Nagapuna man si Conghon sa mga Pilipino na ginumdumon ang mga illegal na aktibidad asin pang-abuso na talamak sa laram kan lidrato ni Duterte kahit Pigbalikan man ni Conghon si Vice President Duterte asin sinabi na ang kinakampang galing impeachment case sarong importanteng testing sa nasyon kung papanimbagon ng pamilya Duterte sa side na mga inibong pang-abuso sa poder. Kakampi Network News. Pigbulgar kang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK-CC, na nagkapir ang Law Enforcement Agency kang ibang nasyon ang nagarabutan sa Pilipinas para magpatukdo kung paano lalabanan ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sigun kay Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director kang PAOK-CC, nagkakaigwanan ng problema ang ibang nasyon sa paglakupang kang illegal na online gaming as in scam kaya nagpasiling sila sa Pilipinas na galing personal na aramon kung paano piglabanan ang pugo rin sa Pilipinas. Pagkalong kamunduan man, asing kaugmaan, anama ni Cruz, huli sa maugpa siya asing ganako na nagbibilib sa saydang kampanya kontra pugo, alagad ba mundo man siya, huli taaram na kang kadakol na nasyon na kadakol pugo-related crimes sa Pilipinas. Oras ko niya batugang alas 5:48 ng pag-aga. Balikan tamo na mga report magaling sa lawas. Naga City Treasurer's Office nag-imbentaryo na ka mga gamiton na ballot boxes para sa national as in local election. Maratangin haliki Baiko Garcia.
Ginibo na kang alaw na Biyernes sa Baginbintaryo ang mga ballot boxes na gagamito sa 2025 national and local elections sa bulan ng Mayo. 14 personays kang City Treasurer's Office kang naga sa pangingenot kasi ng City Treasurer na si Maricor Gayanilo. Sigon sa tresurera, ang aktibidad susugman sa kasugan kan COMELEC na hilingon ang labing 200 na nganing ballot boxes na kabugtak sa inventory. Yan tanganing amay pa lang. Mailing na kung defective, tulos na masanglian as i-subject na for disposal. Tulong kwartong gayo o hanggang sapat ang nauukuparan ka mga ballot boxes na yaon dyan sa Pacol Sports Complex. Arog na dakayat kadakol sila man kan ballot boxes na for disposal na nga ni sagod sa ngunyan di pa na di-dispose. Estimadong 50% na o 50% sa mga ballot boxes ang daina napapakinabangan sa pagilininda kung kaya hagad maninda sa COMELEC na kung pwede sanglian naman ang mga raraot ng plastic ballot boxes na perang eleksyon na nakakaagi may pada nariribayan. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, report. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sarong lalaki na ako ang gadan sa Banuan, Cambuhi, Camarines Sur. Report Halikid Junel Cuba. Arong lalaki ang nadukaya na mayo na nimbuhay ugadan na dyan sa Banuan Cambuhi, Camarines Sur. Ini matapos na madiskubre kan sarong babae. Iyan na kasubangging alas 9 nin na pagkabanggi sa sunado sa Monrac Irrigation da Barangay Kanda Santa Lucia o Santa Hostia, Buhi, Camarines Sur. Segunda sa investigasyon kana mga autoridad sarong nagngangaran na Violeta Tumalin iya Bagasina, 51 anyos may gomba, residentes ka na sambit ng lugar. Nakadiscovery ka na bangkay, mantang subuotan na sambit ng persona, naglilinig o naguhugas ka na sa iyang bitis sa may party mismo ka na irrigation kasubanggi sa iyang nailing. Anhawak kan daibistadong lalaki na puko mas o menos 50 anyos ang edad. Ini nakasulot ni na itom na t-shirt, blue shirt pants, asin na iguanin tribal tattoo sa party mismo kan sa iyang walang takyag na pagaramanda na nasambit ng persona. Sagkod nyo niyan dai panabibistukan mga miyembros kanda Philippine National Police ang pagkakabistuan kani o pangaranda bangkay kani ang pinagdara sa parte mismo kan Buhi Community Hospital kan MDRMO. Alagad, sigun ki Doktora Liberty Librando, nasambit ng nadukaya na persona, pinagdideklarang dead on arrival sa nasambit ng hospital. Karakod kan bagay na niya, bangkay ang pinagdara naman sa sarong punerarya dyan sa Banuan Cambuhi, Camarines Sur. Nangangapudan ngunyan ang mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kan sinambit ng Banuan sa mga persona na igwanin nawawaraan na pamilya o dahil nagpuli kan mga nakalis na aldaw sa gudnang kasubanggi tanganing mabisto kung si Isay nasambit ng bangkay na nadukayan dyan sa Banuan Cambuhi, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, Caferte Medical Mission sarong simanang balibot sa Banuan, Pamplona, Camarines Sur. Baleta haliki Mike Gravito. Bilang parte kan padagos na pagtaon ni serbisyo publiko kan probinsya din Camarines Sur sa bagar Sudantes kan Banuan ni Pamplona na katalaan na maglibot sa nanambitan ng Banuan ang Caferte Medical Mission iyan na bilang pagtao ni serbisyo medikal sa mga residentes kan nanambitan ng Banuan basado kay Architect Mayor Dennis Imperial pinagapunan na kasudma duman sa barangay Patong sa covered court ang pagsagibo kan libreng check-up asin pagpanao ng mga maintenance medicine para sa mga senior citizen na nagagaipo kan sa indang mga maintenance meds. Anasambit na Caferte Medical Mission ang ipigasubol-subot ni Governor Luigi Villaparte urog na ni Congressman Elre Villaparte kan 2nd District sa Bagar Sedentes kan Banuan ng Pamplona tanganing masimbagan ang pangangaipo kan mga ini pag-abot sa indang medical sa aga o ngunya na aldaw ni Lunes ang barangay kan San Gabriel
ana dudumanan kana medical mission sa Agaman aldaw ni na Martes ang barangay Kantambo kung sa ingigimuhon dyan sa LGU compound ana medical mission sa Miyerkules ana barangay kana poblasyon dyan man gigimuhon sa LGU compound kan Pamplona sa Webes ang barangay kan Binerasyon ang dudumanan kung sa ina sa covered court mismo kana unang bitan ng barangay gigibuhon ang libreng check-up asin na pagpanaw kan mga bulong asin sa Bernes ana barangay kan Barabod ana tutuyohon kan Kapuerte Medical Mission yan tanganing pakinabangan kan mga residentes kan unang bitan ng barangay ana libreng check-up asin mga bulong hatod kan Kapuerte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko siya matugang alas 5:54. 6 minutos antes mag-alas 6. Paligitan sa iba pa mga bareta ko dyan sa Lado Nacional, piglinaw kang Bureau of Animal Industry naman tinidong bayong kaso ng Food and Mouth Disease o FMD sa Pilipinas. Nagparwas ng payag ang BAI kung saan ipiliwanag kini na magkaibang helang ang hand, foot, and mouth disease na nakapektar sa tao asin food and mouth disease na helang man sa mga hayop. Sigun sa BAI, ang dahil para naloy na HFMD outbreak sa Batangas, mayong pagkaaram sa mga hayop sa ibong gani Paragos man. Ang mga lakdang na ginigibukan Department of Agriculture para protenan ang livestock sector laban sa foot and mouth disease. Kabaligid ang regular na monitoring sa salud kang hayop, istriktong border control asin aktibong pagkipagkoordinar sa mga regional pati naman provincial FMD coordinators. Apor kayan, temporaryo man ipinagabawal ang pag-importar ni mga hayop, produkto, asin na byproducts na pwedeng tamaan kang FMD halos sa mga nasyon na may kumpirmadong kaso kan sinambit ng helang. Kasunod gani, inalok pa kan DA ang mga livestock owner na baging mapagmanman asin tulos na report sa Local Agricultural Veterinary Office o sa mismong Department of Agriculture kung may marisang bakong ordinaryong pagkagadan o sintomas sa katama na hayop na pwedeng tinamaan na ning FMD. O padyo sa mga motorista, nagpatalid ang Department of Energy na manangkaw naman ang presyo ng mga produktong petrolyo epektibo sa agang Martes. Sinabi ni DOA Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, pwedeng nasa pagultaning 45 sagod sa 75 sentimos ang manadagdag sa kantidad sa kada litro kang gasolina. Sigun saya, ang presyo kang crudo o diesel manangkaw man ng 30 sagod 70 sentimos, asin ang gas o kerosene mamahal man ng 15 sentimos sagod sa 30 sentimos ang kada litro. Ang mga pagiro sa presyo ini, sabi ni Romero, pasado man sa kantidad kan na produkto ng petrolyo sa pangkinaban na merkado. 4 minutos antes mag-alas 6 din pag-aaga, pigbuyagyag kang Commission on Elections na kinakaroon ng 30 milyon na balota na para sa May 12 National and Local Elections ang naimprinta. Sigung Gikumari Chairman George Erwin Garcia, 72 milyon na balota ang kaipuan maimprinta ka National Printing Office para sa 2025 National and Local Election. Alagad sa 30 milyon na balota, nasa 5.5 milyon sagod 6 milyon pasana ang bilang kang verified ballots. Naabala ang pag-imprinta kang balota huliman sa sunod-sunod na temporary restraining order na piniluwas kang Korte Suprema sa mga disqualification case sa Commission on Election. Hidali naman kan Department of Mga Reform ang pagmariwas ng titulo ng daga sa mga parauma taganing matapos ang gabos na mga ini pagabot kan 2028 sa pagkatapos kan Marcos administration. Sa same performance report, sinabi ni DAL Secretary Conrado Estrella na target kakahin siya na maibariwas ang abot sa 1.3 milyon na land titles sa mga parauma taganing masigurong igwang sa diring dagang uumahon ang mga ini. Sa kunyan, nasa 1.1 milyon na sana. Anday pa na ibabariwas kang ahensya, kaya ririkasang kandar, taganing maabot ang target pagabot kan 2028. Uya na 2025, sinabi ka Sekretary, target nilang may award ang 400,000 hektaryang daga sa mga parauma na paragos nagahalat na magkaigwa ni sa liring dagang uumahon. Kabali man sa gustong mangyari ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ibuklat ang mga parauma sa paggamit ka mga
bagong teknolohiya kaya nagbabariwas andar ni mga makinarya asin mga kagamitan na matabang para man sa mas produktibong ani ka mga parauma katabang ang Department of Agriculture. Kakampi Network News. Sa mga ultimong bareta niya, kunya mga tugang, bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Palagos mangyari ang pagdanay kang shoreline easterlies patinaman Intertropical Convergence Zone sa nasyon. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration Pag-asa. Sa pinag-oring report ng Pag-asa, Piginauman madaramang grari ang shoreline o ang linya kung saan nagkasarabatan na mainit as ibalipot na duros. Din baragom na kalangitan na may warak-warak na pag-uran. Patinaman mga pagnaguldul asim pagkikilat sa may parte ng Batanes, Patinaman, Babuyan Islands. Nakuha naman ang tiyan sa makamati di baragom na kalangitan na may kaibanan warak-warak na pag-uran. Asin thunderstorm ang Minlan, Cagayan, Isabela, Aurora, Patinaman, Quezon, Darakang Easterlies o ang mainit na duros nagahali sa Kadagatan Pasipiko. Piganauman madra ang ITCC o ang linya kung saan nagsusumpungan ang duros halis sa Northern Patinaman, Southern Hemispheres. Di baragom na kalangitan na may warak-warak na pag-uran. Patinaman thunderstorm sa Davao Region, sa Buanga Peninsula, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sinman, Sarangani. Pinapalikay mga pag-asa mga residentes sa mga nasa lugar na posibleng magsapon ng pagbaha o kaya man landslide. Inulit ang mga oras na sigido ang bagunas kang uran. Ultimong bareta niya ito kunya sa Rado Nacional. Didiskuturin sa maabot na Miyerkules, Pebrero 19, kan Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, ang petisyon ka mga transport group. Nag-ibon 15 pesos ang minimum na pamasay sa mga jeepney. Ibinahag ni LTFRB Technical Division Head Joel Bulanos. Nakantupang 2023, pinjente ang sa idang petisyon. Sa sinabitang panahon, nagtugot ang board ng provisional increase. Ito naman sinabi kang LTFRB na kang Enero 21, sa indang pinag-aadalan ang petisyon na paglangkaw sa papasay na isinubiter ka mga transport group. Siniguro man nila na maging balanse ang sa indang pag-aadal kung sa hiling nila ang epekto kani sa mga pasayros. Bago naman sila ng public hearings dapit sa nasambit ng petisyon. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto magkalampas ang alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News. Mabalik at siya. Lasin maparagos kita. Ang pagkatod ng mga bareta, kaibanan po mga bareta halis sa tuwing mga kakamping radyo ang tabianan, mga baretang halis sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada, mga baretang tinipon kan KM Kakampi sa Partido Asidman kan BBS FM sa Naga City. Gabos yan sa sabueng pagabalik sa mga baretang on-air online, digdilang yan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Cameron Sur Chess Tournament. Asin iyan mapresentar sa probinsya sa gigibo na Palarong Bicol. Ini magalis na sa nakanagalis na taon sarong kadibalasan ang inabot kan kaaki kan nasabi ng aki dalan para ini tulos na mawara sa torneo kanagalis na taon. Alagad ini naging matrayon po ang sayan pagbabalik kaya man pinabutan kaninin congratulations ang nasabi ng aki kay Banan ang coach kaning si Miss Florence May N. Manugo ang principal na si Mr. Renal Hornales ang PSD na si Dr. Robert Briones asin anibapan mga members ng Santiago Elementary School Community. Mientras tanto, magigiramduman na naglawasan bareta na ang Rinconada yung Nagan overall champion sa 2025 Palarong Camarines Sur na kung saan ini ang naging overall champion nag-ikadawa o first runner-up yung ang 3rd district, ang 2nd runner-up, ang 4th district, ang 3rd runner-up, ang CSSA, ang 4th runner-up, ang 2nd district, asin man ang 5th runner-up, ang 1st district, mantang naging kaprit o 6th runner-up, ang private
School. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Sa iba panitalos kan mga bareta sa lado lokal, apera sa magiging legal ang pag-iribanan kan duwang magpartner sa buhay na may pininbindisyonin kasal. Ang ginibong kasal ng barangay sa bagi kan local civil registrar kan local government kan siyudad din Iriga sa Riba Administration ni Mayor Rex Culiba, dakol pan mga legal na benepisyo ang may tatabang ni urna sa sendan mga aki. Ini ang naging parte kan minsay ni Mayor Oliva sa ginibong kasal ng barangay sa nakalisal daw nin mga puso o Valentine's Day sa barangay ni Jesus kung sa interesting padis na halo ng nagiribanan sa buhay ang nag-aprovitsar sa nasabing okasyon. Dalawang doon ni Mayor Oliva na apera nga rin sa pagiging legal na kansa ng iribanan, ansen ng mga aki or na sa mga records kanipon sa eskwelahan sa pagdakula, magagamit asin mapatunay na senda legitimize na o mga lehitimong mga aki na nila. Pinaliugan mga ganyan na pag-umaw asin pag-apresyar ang local civil register sa liderato ni Maria Nancy Oxiano uli sa pag-implementar sa sirna programa kan Arriba Administration. Idinagdag pa ni Mayor Oliva na ang LCR Iriga adagos man nagpagasikaw sa mga birth registration kan mga kaakian sa mga barangay sa syudad kay ba na ang mga pamilya kan mga agta sa syudad ni Iriga. Maliban ka na magiging legal, akan ninyong pag-iba-iba, anak ninyong mga igin sa mga records poon sa eskwelahan hanggang sa pagnakilinira, ang magagamit na talagang legitimize akan ninyong mga igin. And I greatly appreciate and give my profound gratitude sa local civil registrar na mo nag-i-implementar kading programa di kana lokal na gobyerno kana Iriga. In fact, 2 days ago, sabto kamo barangay San Pedro para sa mga igin na birth registration ka mga igin na Parte ng mga naging mensahe ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva. Pero sa siyudad ng Iriga, sa Banwa na Naba, natapos naman ang kasalang bayan na pinanginutan ni Mayor Fer Simbulan. Mantang sa fetya 28, 2025, magkakaigon ng kasalang bayan 25 sa Banwa na Bula sa liderato man ni Mayor Amelita Migay Ibasco. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga bareta haligi sa DWB Kamsur. Ini ang sadit sa si Benny Desena, Abalos. Maparusay mo ba ini ka mga bareta dyan sa Rinconada sa bahay kan DWEB-FM Kamsur. Kampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang 14 pagkalampas ang alas 6. Pagkali naman sa Rinconada, aramontang mga baretang halin dyan sa partido sa bahay kaman kang KM Kakampi Partido. Kaya barang naman sa mga bareta si Rene Orellosa Partido. KM Partido Kakampi Network News. Mga bareta sa Kakampi nga Juno mga bareta gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Dako lang nagtarabang sa pag-establisher ka na Camarines Sur Polytechnic College so CSPC sa Banuan ka Nabwa Camarines Sur. Bakulangan na sa iyang ama na si dating Gobernador Luis R. Villaferte. Ini ang naging paglilinaw ni Congressman L. Villaferte dapit sa mga binutasan na pahayag ni Congressman Arnie Pentebella na sa FB post ni Congressman El Rey nagluluwas na pighin ako ka na kongresista kanikaduwang nga distrito kan Camarines Sur na ang sa iyang ama na si dating Gobernador LRV ang nag-establisher ka na si SPC Nabwa. Sosog pa kay Congressman na El Rey Villaferte ang dakulang naging papel ka na sa iyang ama na nakatukaw kay Du bilang Gobernador kan Camarines Sur. Iyo ang pagdonar rin lote na labi ka importante mantan ko na mayo nin lote o kaya man mayo nin dagat sa man ipapadugdog nga ang sinambit ng eskwelahan. Pinagatawan man nin dakulang nga pagbisto ni Congressman Elry Villaferte ang ama ni Arnie Pentebella. Kaibanan ng mga pag-iriba kay sa batasan pambansa sa pagkapasar nin lay na minakrear kan CSPC. Alagad sa likod kan mga pahayag na ni Congressman Elry Villaferte. Sarong kaputan man ang pinagabutasan kan na Congressista kaya ni Pentebella na kung nakatabangan sa iyang ama, ano man ang naitabang ni Arnie Pentebella sa CSPC na inibuhay kasi nakatukaw bilang nga kongresista ka na probinsya kan Camarines Sur. Pinagatanan doon pa ni Congressman Elry Villaferte na siya diputado kan na segundo distrito kan Camarines Sur. Alagad igwasyang naitatabang maging digdi sa partido area na distrito ni Congressman Arnie Pentebella. Susog pa kay Congressman Del Rey
na pera sa pagdunar ng lote kana sa iyang ama kanini ang gobernador pa kana probinsya kan Camarines Sur nagkaigwaman in Villafuerte Pavilion sa CSPC sa Banuan kan Nabwa asin sa presente padagos-dagos sa naman ang pagpapakonstruer ng student dormitory ni Congressman Biggs Villafuerte sa sinambit ng eskwelahan. Lain pa man ka na ginatos na mga scholars na sinusuportaran na mga o kaya man lain pa kang ginatos na mga scholars na mga estudyante na sinusuportaran kana gobyerno probinsal kana Camarines Sur o yan parte kan mga payag ni Congressman Elry Villafuerte. Di ko man sinasabing ang ama ko lang ang nagtabang ayan, kadakol tao bako lang si Pintevilla ang nag-sponsor niyan. Kasi alam mo sa batas baga, pag nag-file ka, marami nagpa-file, may nagsusponsor, may nagpa-file. Tama dahil. Kung ipig-sponsor niya yan, salamat. Kaso kaibanan ng mga ibang kasama niya. Nalinaw po ang sinabi ko, tanungin nila ang mga CSP. Nagkaigwa ng Villafuerte Hall dyan, dahil mga ama ko, pangalan niya ng eskwelahan. Yung mga puto kay Congressman Arnie Pintevilla, hinahambog niya ang ama niya ang nagtabang ang aning ma-establish siya. Si Arnie, ano nagibo niya sa CSPC? Di ba po? Puto ko, ano ba ang nagibo niya sa CSPC? Yung ama niya nakatabang. Siya, anong tabang niya? Di ba po? Siya baga... KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, sarungal daw na carnival free ride sa Banuan ni Lagunoy intirong rinoso kan mga hoben at sina mga kakian ni Loriana sa detalyas kan barata. Intirong dinagsasin ng rinoso ng mga kahobenan, mga kakian, pati naman mga kamagurangan ang sarungal daw na post-Valentine carnival free ride sa wholesome Family Entertainment sa Lagunoy South Central School kasaugmang pagkahapon sa Kudbangi. Ang sinabit ng Carnival Free Rides ang pinag-adarakan Team 1 Samsu sa liderato ni Governor Luigi Villafuerte si Congressman Elry Villafuerte na babalik gobernador ng probinsya at sinriyan sa pag-iskusar mga Team 1 Lagunoy sa Pangino Pipunong Barangay Manoy Bebot Muna. Alas 6 sa nanin pagkahapon kasaugmang pila na ang mga kakiyan na sin mga kahubenan na gusto maka-approve sa libre sakay sa nagkakaperang mga rides kang Carnivala. Sigun tipo ng barangay Manoy Bebot Muna dakulan sa iyong kaubahan na mahilingan sa iyong mga kababayan at singkay manwa na dawa sa mga aldaw na kamati ng labi-labing kaugmahan mantang bihira man ang siring aktibidad sa sinabit ng banwaan urog na libre. Ipigpahayag pa man tayo ni padagos sa iyong paghinguhan na makadara ng mga kaugmahan na sintabang sa iyo mga kahimanwa at man sa tabang man kan na gobyerno provincial kang Camarines Sur, partikularmente kan mandailayan ng mga kapuarte services. Mientras tanto, nainot yan kinakaging pizza 13 sin 14, intero man na ugma ang mga kahubinan na sinibapang mga nag-approve man sa mga pabayli para sa mga ikatakodman sa pag-celebrar kan aldaw ng mga puso kung saan na dinara ni punong barangay Manoy Bebot Muna ang mobile disco bus kan na provincial government kung saan inot sa barangay San Sebastian asin man na kabarali naman ang mga pagkarayad ng mga barangay sa East Coastal kan na Pizza 13 asin sa barangay San Isidro Norte sa Pizza 14 na sakop man ang intero mga barangay sa poblasyon East asin man West Mainland Siriman and Upland Barangay. Uli kay niliwat na pinasalamatan ni Manoy Bebot Muna sin Governor Luigi asin man Congressman Elry Villafuerte sa padalo sa pagdalakan mga kaumahan asin man mga ayuda Siriman mga biyaya sa saiyang mga kahimanwa. Dagdag na barata sa lado lokal para sa kakampi Network News at uman si Loriana Marayraga. KM Partido, kakampi mo, Network News. BGMP Regional Office 5 Labon Hills Program pinag-celebrar ang 5 years of community engagement sa aldaw ka na mga puso sa Banuan Kantigaon Camarines Sur. That's Prado sa detalyas kan barata. Pinag-celebrar ka na Bureau of Jail Management Pinaludyo Regional Office 5 doon takanal daw ng mga puso ang Love on Wheels program ani kalimang taon na anibersaryo kana Love on Wheels program kung saan ang sinambit ng programa yung mga aktibidad na nagmarka sa pagtarabangan sa Banuang Kantigawon Camarines Sur. Ang Tigawon District Jail sa ilalim ka na liderato ni Acting Warden na Jail Chief Inspector Romeo Belches katuwang ang Tigawon Municipal Police Station na pinapamayan man ni Police Major N.R. Vica Flores OIC
naga-deliver na mensahe na ang komunidad bakol sa nga manungod sa paging magkaharani uli dapat sa pagkiras kan mga eksperyensya, suporta, asin na pag-iirimahan panganing makapagpundar nin maray na paturo para sa gabos. Yan kastan ko ang sinabit ng special event sa Sarbayman na pinagkundot na Bureau of Jail Management and Penology sa bilog na riyon na Bicol. Para sa Kakampi Network News, Dan sa Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo. Network News. Sa ultimong bareta, pero sinanggap pa dagos na medical, dental and optom mission digdi sa Partido area. Sa pagikan na gobyerno probinsal ka na Camarines Sur, sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte, asin sa pagkikipagtabangan ni Congressman Elry Villafuerte, nagpapadagos-dagos man ang pagbabariwas in wheelchair ka na gobyerno probinsal sa mga benepisaryo kani sa mga barangay digdi sa Partido area. Susog kiya Vice Alcalde Beyong Panuelos, aspirante para bukal kan ikapat na distrito kan Camarines Sur, nagkapirang nga benepisaryo ni na wheelchair ang nakaresibikan sinambit ng tabang asin ang mga idean gikan sa mga barangay poblasyon Gubat, Karaykayon, San Francisco asin barangay San Rafael. Ang pagdistribuyor ka na libreng wheelchair sa mga benepisaryo kani pahulang sa banuan ka na Tigaon Camarines Sur kundi sa ibapan mga banuan digdi sa Partido area nangyari ni Lulis Espersos kan mga lideres ka na Timuan Kamsur sa mga banuan asin sa mga barangay digdi sa partido. Asin sa Espersos Maninda, Congressional Aspirant Mark Imperial Gumabaw, asin na nagdadalagan bilang bukal kanikapat na distrito kan Camarines Sur. Enot naman na pinagpahayag ni Gobernador Luigi Villafuerte na sa pagikan gobyerno probinsal asin sa pagkikipagtawangan ni Congressman Elry Villafuerte magpapadagos-dagos ang sendan pagtaon ng libreng wheelchair sa arinman na lugar digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Mantang nagtutubudan magamang Villafuerte na pera sa nagiging tabang ang wheelchair sa may mga kadinan. Ini ang nagsiserbi man na paglaom para man sa mga benepisaryo. Nangapunan pa si Gobernador Luigi Villafuerte sin Congressman Elry Villafuerte sa mga namamanuan na nangangaipuan ng wheelchair na makipagkoordinaro na sa saindan mga municipal asin barangay coordinators para masimbagan ang sendan pangangaipuhan na. KM Partido, Kakampi mo. Network News. Kakamping Juni ng katripunan ka na mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Ang nagatod sa indukan na mga barata. Ang sinupon lingkod Rene Aurelio sa Mabalos, Marinaga. Thank you, Simon Rene. Halik dyan sa KM Kakampi Partido. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:25 ang oras yato ganyan. Uya naman mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City kay banda naman sa mga bareta. Junel Cuba, BBS. BBS. Basta bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Mantang nagraranina na perilian na pinagapayag kan Comelec officer kan banwaan kan San Fernando Camarines Sur Ma'am Evelyn Flores na sa kada operasyon kan pulis sa Ganban o Comelec Ganban urog na sa Comelec checkpoint kon igwa ni nakumpiskar na mga badil sa mga sibilyan o maging kiisayman kinakaipuan na ini unreported kan na mga pulis sa mga opisyal kan Comelec sa inman na banwaan kan sa indang nasasakupan ini tanganing igwanin record an Commission de Election o Comelec kun pirana an bilang kan mga persona asin anako ang badil sa paglapas kan Comelec Ganban sa ngunyan poon kan i-implementar ang Comelec Ganban dyan sa banwan kan San Fernando Camarines Sur mayo pa nin persona na nadadakop na nagbalga kani uya ang parte kan mga pahayag ni Ma'am Evelyn Flores kan San Fernando Camarines Sur. Yes po, opo, reported sir. Mayo baga sa Marayman. Po yung nadadakop. Opo, dahil po. Kaya po yan sa muya na kami po baga kaya ang
ma-manage pag election period na inaapod. Ang PNP po nasasakupan kang COMELEC and AFP. Partiyan ka na mga pahayag ni Ma'am Evelyn Flores, ang COMELEC officer kan San Fernando, Camarines Sur. Mientras tanto, inako man ni Regional Director Brigadier General Andre Dizon kan Police Regional Office No. 5 o Bicol Region na kulang talaga ang bilang kan body camera na pinag-issue kan na PNP. Tangani man na gamito na sa mga operasyon kan police urog na sa kampanya laban na sa droga arog kan mga bypass operation asin man search warrant. Ninuli man kan kakulangan kan na body worn camera. Sigun kay RD Dizon, nagtugot na ang Korte Suprema na pwede nang gamiton bilang alternative recording device ang mga mobile phone o cellphone kan mga pulis sa indang mga operasyon. Kung saan ang importante sa Korte, iyo ang subuot continuity kan video na dai magdown o magputol para dai magluwas na nagkakaigwanin whitewash na kurap ang nasambit ng proseso para mana sa proteksyon kan suspect asin pulis tanganing madokumento asin maaraman kung sisay ang naggibo talaga nin legal o illegal sa nasambit ng mga operasyon. Uya ang pahayag ni Police Regional Director Brigadier General Andrew Dizon kanda PNP Bicol. Opo sir, bagamat kulang po ang numero ng ating body worn camera, pumayag po ang Korte Suprema, Sir Benji, na gamiting alternative recording device ang ating mga mobile phones. So, ang importante lang sa Korte is yung video, yung continuity ng video po na hindi mag-doubt yung Korte na may whitewash or nakurap po yung proseso. Yeah. Tama, parehas sa proteksyon ng dalawang panig para malaman kung sino ang gumawa ng legal at illegal po, sir. Iyan kan mga pahayag ni Police Regional Director Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Regional Office No. 5. Mientras tanto, ang siyudad Canaga inulita 24 oras na buhay at kalakawan asin kadakol kan mga tao asin mga negosyo sa laog Canaga asin digdi kaya dapat subuot na ang mga pulis nakaantabay naman o nagbabantay 24 oras. Pig siguro man ni RD Dizon na makakalaom ang mga taga-Naga asin probinsya ng Camarines Sur nagigibon ninda na magdagos-dagos na maging tuninong asin digtas ang mga namamanwaan urog na ngunya na panahon kan eleksyon sa paagi kan na pagtrabaho nin tama kan mga pulis asin balos naman ini sa tultol na kinakaipuan at trabaho na dapat itinataon ninda sa parte kanda publiko ninulitaan publiko iyo ang nagpapasweldo sa mga miyembros kan PNP. Uya pa si RD Police Brigadier General Andre Dizon. 5, lalong-lalo na dyan sa Naga, na sir, yan talagang ang kuan ng Bicol, ang pinakamaraming mamamayan, yan dyan ang mga komersyo. So, sa 24 oras sa gising ang Naga, so dapat ang mga pulis ay nakaantabay talaga dyan. So, makataasa po kayo at sa pagsusumikap natin, pagtulong-tulungan natin na panatiling mapayapa at ligtas ang Naga City at ang iba pang bahagi ng Bicol na yung mga pulis ay sadyang magtrabaho ng tapat. Ibigay nila yung sinasahod na galing sa mga taxpayer. So, palitan natin, suklian natin ang tapat na paglilingkod. So, si Police Brigadier General Andrew Dizon and PNP Regional Director kanda Bicol. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Doktora na ako ang gadaan sa laog kan kotse may tama ninda bala sa payo buyit padere sa detalye. Ada Agus pantinigibong investigation kal mga autoridad dapit sa pakakadiscovery sa bangkay kan sarong doktora sa laog kan kotse kay nila nakaparada dyan sa Princeton Street sa Monterey Village, Concepcion, Pequeña, Iglesia, Naga kasudmang pagkahapon. Sigun sa report binis ang biktimang si Dr. Regine Munit Romualdez,
Isidua, 36 anyos, residente ng Singalong, duman sa Metro Manila. Ili, doktora dyan, maglilimang taon na sa Bicol Medical Center. Ang bangkay sinasabing na discovery kan sarong Santina Arnan, alas 4 ng pagkapon kasudma. Kan mag-responde ang mga autoridad na pag-araman na ini may tama ng bala ng baril sa payo. Tulos man nag-responde ang mga membros kan suko para sa karagdagang investigasyon. Palagos pang nagkakalap ng informasyon ang mga pulis para maaraman kung sisang responsable sinambit ng krimen. Mientras tanto sa pinakahuring informasyon na ipinalwas kan Naga City Police, igwa na sumot silang person of interest sa sinambit ng krimen, abangan na siya ang follow-up kan sinambit ng Bareta. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Screening para sa 1,500 na sculpture rin sa Camarines Sur, planong gibun kan BMC Cardiac Center. Daryl Banyas sa detalye. Nakatalaan magkondusir ang Bicol Medical Center, Cardiac Center, yung screening sa 1,500 sa mga school children dito sa probinsya ng Camarines Sur. Tarig maaraman kung at risk ang mga ini sa ilang sa puso. Sa entrevista kay Dr. Eloisa Victoria Claveria Barion, Medical Specialist 3 at sinayuman ang pamayo kan Cardiac Center, sinabi kay ini na kan taon 2024 nakapag-conducir na sindamin training sa mga municipal health office dito sa probinsya ng Camarines Sur. Tarig na magkaigwanin kakayahan na makapag-screen ng mga estudyante ng inataon sigun kay Barion. Target nandang makascreen nila sa 1,500 na mga estudyante urog na ang mga teenagers. Tarig maaraman kung at risk na ang mga ini sa ilang sa puso, lalo na rheumatic heart disease. Dinagdagpa ni Barion, tigtutukdoan maninda ang mga nurses at mga midwives sa mga rural health units sa Lambang Banwaan sa Camarines Sur na magkondusir kan ACG, asin kung paano mahihiling ang helang sa puso, asin kung paano ang pagbiyahe sa pasyente kung kinakaipuhan. Tinawandoon ni Barrio na bilang BMC Cardiac Center, responsibilidad ninda ang prevention kan cardiovascular disease. Para sa Kampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ay babang detalles kan mga barata, lalaking nagbibisikleta gadan kan budalan ninda motor sa siyudad Kinaga. Boss O Kaisminda sa detalye. Gadan na sarong driver nin bisikleta o nagbibisikleta kan inibudalan makasabatin aksidente dyan sa Rojas Avenue at ubangan kan particular dyan sa Rojas Avenue, Barangay Triangulo, Naga City. Sa report, ang biktima biniso sa pangarang si Cesar Antonio Cesar, 44 anyos, residente Kansuna 4 Kalangkaan, Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur, na konsayin ini ang nagbibisikleta. Sikon sa report, sarong may alias na Ray sa private employee yaon sa nasampitan ng lugar o nagmamanihuman kan motorsiklo na kung saan na tamaan nasampitan ng nagbibisikleta. Tulos man na pinag-aragapan nasampitan ng siklista na midalagan sa hospital. Alagad idiniklarang dead on arrival kan mga doktor sa nasampitan ng lugar. Biyan trastato ang driver kan nakapudal na katalana sa angatan in kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, and sa BBS FM. Oras yato kanya matugang 6:36 ng pag-aga. At yan, babalik kami para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Kinaga kasubang pagkapon.
Pigpantera man sa social media ang litrato kan sinasabing karelasyon kang biktima. Asin sumut may sadiri kang kotse kung saan ako ang bangkay na may tama ning badil sa payo mentras ay nakatukaw sa driver seat. Ang person of interest na nubyo sumut ka na biktima niya na si Regina Moneta Romaldes, 36 anyos kan Singgalong Manila, asin residence doctor kan Bicol Medical Center. Ang pinapangapudan na maglantad tanganing linawon na ang sayang sadiri. Lalo na taan na bangkay ka na biktima na kuha sayang sasakyan na sarong lumang bios sa mismong harini sa lugar kung saan nag-i-star ang biktima. Matandaan kasugma alas 2 sa ibigyan ng pagkapon kan mai-report ang sarong abandonadong bihikulo na may lunad ng gadan sa may Princeton Street, Monterey Village, Concepcion, Pequeña, kada siyudad kana Naga. Tulos man nagresponde ang mga otoridad kabali ang Soko asin duman na diskubre na may tama sa payo ang biktima na lunad kang sarong Toyota Vios na may plate number CNN 703. Nagpapanagos pa ang investigasyon pero sa nagluwas na mga informasyon, sinasabing sinundo ang biktima sa pag-atindaran kaning sarong birthday party sa Villa Cáceres nagtarikod na pagkabanggi perang oras bago siya makuang ganan kasugma. Sinasabing ang suminundo ang karelasyon kani nasusog sa mga informasyon na gusto na makipagsuwayan ang biktimang doktor. Kakampi Network News. Sa iba pa mga baretan dyan tungkol dyan sa lado lokal mga tugang, kumpiyansa si Congressman Elry Villaferte kam 2nd District ang Camarines Sur asin pamayo ka National Unity Party na maging lena ang e-governance bill na mataon dalan sa mas transparent asin mas marikas na pagkataon ng serbisyo sa gobyerno. Sa pagkakagawa ng sarong e-government, sinabi ko ni Congressman Elry na mas maparikas na ang pagpapatindog ng negosyo, mabawasan na ang mga nakatambak na kaipuan ni proseso kang gobyerno asin malibitaran ang mga insidente ng korupsyon. Nagutubod pa ang kongresista na mapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propesto ng baging dagos ng lay matapos sining aprobaran kan na Senado day Pananladoy. Inaprobaran kang Kamara ang E-Governance Act o ang House Bill number 7327 na mismong pigpadrinuan ni Congressman Elry Villaferte karagtarikod na Marso taon 2023. Ang kaipuan sa nang gibuhon, pagsaroon ang bersyon ka Senado pati Kamara asin iretipikar bago matapos ang sesyon sa maabot na Hunyo, sabi pa kang kongresista. Apora sa mayor na ahensya kang gobyerno, kabaliman sa propesto kang e-government network ang gabos na judicial pati namang constitutional offices si Riman ang mga state universities and colleges. Sirarom kang propesto ang Department of Information and Communications Technology ang mayor na ma-implementar kang internet-based system na maripaso sa laog ng sarong taon poon sa pagpapusog bilang lay. Ang propestong Integrated Government Network may koneksyon sa gabos na website kang gobyerno asin mga aplikasyon sa gabos na mga ahensya asin opisina kan gobyerno. Inot na isinangat ni Congressman Elry ang propesto durante kang 17th Congress. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa detalles ng mga bareta, kung ang mga school publication, student government, pati mga miyembros kang mainstream media, araw kang TV, television, asin dyaryo, igawang freedom of expression, igwaman kang siring na pribiliyo ang mga ilihidong opisyal o mga opisyal kang gobyerno na pigagarantiyan kang konstitusyon kang Pilipinas. Yan ang tinawan doon mismo ni Congressman Elry Villaferte sa mga saot na siya nakakomiter ng suppression kan sayang questionon ang ipiniluwas na survey kan The Spark kan CSPC na napigibo pa kalagtarikod na Disyembre alagad ipiniluwas ngunya na bulan kan Pebrero. Apor kayan, dahil man ipiniluwas tulos ay resulta kan survey kanibang posisyon kung saan nahilingan nin Malaysia ang pagkapanuwas na kan resulta sa pagkagobernador kung saan kandidato si Congressman Elry sa mabot na eleksyon. Pili na pa man kan kongresista na dahil siya nagsugo o nag-impluensya sa eskwelahan para i-take down ang post kan The Spark dapit sa sadang survey. Kung ang CSPC ang nagsugo, lumas na subot siya digdi, asin mayo siyang pig-suppress. Mientras tanto sa tao man kan mainit na isyo na sinakayan man ka mga kalaban sa politika sa probinsya kan Camarines Sur dahil manapiktaran. Si Congressman Elry Villaferte basarin niya sa mga paglibot
kabali ang mga paglibot sa mga eskwelahan. Aktualmente, durante kang kasagsagan kang kontrobersiya, ang RP Mission and Development Foundation nagpasurvey asin nagluwas na landslide manggiraray ang suporta kay Congressman El Rey kung ang eleksyon sa pagkagobernador gigibuhon sa sinambit ng panahon kontra sa iyang kalaban na mayong pagkakaiba sa inot na survey na pigkudusir kan Pulse Asia na parehas ang resulta. Uyang parte ka mga payag ni Congressman El Rey Villafuerte manungod sa sinambit ng issue. Teka muna. Ano ito dialog? Ng opinion maski sisay sa radyo, sa entablado, sa social media, sa Facebook, ay isang expression na guaranteed po yan ng konstitusyon. No? Mas ikaw, Frank, ako, Kahobenan, Kurang, pwede magtaram ka yan. Ang sinabi ko po sa social media ay isang pag-usisa, pagduda at pagtanong sa isang survey na sinasabi ko po, ginibo po dyan sa CSPC, na ginibo daan ng December 1 to 7, pero niluwas yung resulta noong February 7, dumang bulan. Ang resulta naman sa rong oras pa lang, ko electronic, aram mo na. So, ang sinasabi ko lang, bakit 2 months pig-release? Di ko man sinasabing daisin na pwede mag-release. Nung kinwestiyon ko po yan, pig-take down nila, pig-tanggal po yung post. So, di man ako nagsabi magtanggal kaya. Mayo po ako nakausap sa CSPC, sa Student Council, na halion yung i-take down yan. Sila po ang nag-take down kaya. So, yung mga sinasabing sinusuppress daang academic freedom, freedom of expression, press freedom, mayo man sa post ko na nagsasabing ipa-take down iba niyan. So, yung mga nag-ano kayan, nakikisaw-saw sa issue na sala, ay makikita mo talaga, niloloko po nila yung kabataan. Ang kadaklan, mayoriya ng kabataan, ay nagigirong kasi matatalino man sinda eh. Ang mga iba dyan, arog na ng rally dyan sa CSPC, mahilig naman, kakapirasan na. Respetado ko po yung mag-rally sinda, respetado ko mag-rally sinda, padangat ko sinda, payaba ko sinda. Mag-rally sinda, payaba ko sinda, mag-rally po yan. Karapatan po ninda yan eh, maringaring pinag-uulayan yan. Kung gusto natin i-proteher po ang kaubenan, ilayunit natin sila sa droga, tabangan natin sinda, makatapos sa pag-aaral through scholarship, encourage, tabangan sinda sa mga sports, ilayo sinda sa mga hindi lang sa droga, illegal gambling, at iba pa. So, ayan ang pag-protect. At aram po ninyo yung Frank. Tapos nagdadangog po sa enterong Camarines Sur. Nagpuan po ako sa politika 2004, 2025 na ngunyan, 21 years na nakalipas. Mayo mo nagsasabing gibo namin yan, ako, pamilya ko, sila Governor Luigi. Partihan ka mga pahay ni Congressman El Rey Villafuerte, reaksyon sa nagputok na isyu ka nagtalikod na simana, konsensya, sinurugan, kan mga kalaban sa politika, huli sanakan sinambit ng survey kan The Spark kan CSPC. Kakampi Network News. Pangatungang iyan po mga balita sa Sulanto Dayaran sa Kakampi Network News. Kunyang pong aldaw na Lunes, 17 na Kampunan, Pebrero, taon 2025. Mga balita na tabayanan live sa 99.9 EBFM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi sa Partido, asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Mamarusman sa mga nagantabay sa mo sa FB Live. Giraray hari po sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kay barang ko si Ken Palma sa Lado Technical sa pagkarang kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Kamsur, good morning! Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi.